is like a treasure in the hidden field. And welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minuto na pagtatalakay ng kapulugan ng inyong mga treasure markers. Bago tayo magpatuloy, of course, shoutout muna tayo kina Elvin Pamarang at Pilino Alop. Kay Bonifacio Manuel, shoutout din kay Dante Ano Nuevo, kay Ildefonso Castillo, kay Ruiz Salvador, Christian Lozada, Jacinto Filia, shoutout din kay Nerville Valenzuela, kay Julius Sidintario, Jethro Cabali, Mobile Addict Legends, also kay Jerry Lucas, binaliwala mo ako, kay Tating Nali Mansalay, shoutout din kay Lovely Jonalyn Lianda, Jimar Fontilo, Maria Deta, and lastly, ako'y mag-shoutout kina Jonathan Burburan, Pango Silvester, Vilma Bahardo, Michael Amit, at kay Pisio Himentiza. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat dahil na ngayon magpatuloy. Alright mga katiyats, buckle up yourselves. Meron tayong i-analyze ngayon na kanji markers sa Big Rock, kung saan ito ay madaling mahanap kasi given ang distances at dalawa ang pointer nito. Okay? So ngayon, atin ito umpisahan. Dito tayo mag-umpisa mga katiyats. Okay, so given dito ay arrow. Of course, sabi ko na sa inyo, kapag mayroong arrow, hindi yan garantiya na doon tayo pupuntahan ng arrow. Pero ganun pa man, ay sundin pa rin natin ng arrow para tayo makasiguro. Okay, at pangalawa na ang itong pangalawang direksyon yan. Okay, pero isa-isahin muna natin ang mga kahulugan nito. Okay. Ito ang nagbibigay ng distance. Ito na kanji karakter ay yan ay number 6 or ruko sa kanji. Okay, number 6. So, merong binigay siya na 6. Sigurado ako na ang 6 dyan ay distansya. Kasi 3, 5, 7 na mga distances, pasok siya sa between 5 and 7. In between sa dalawang ito ay 6. Kaya pasok siya malapit siya sa 7. Okay, ngayon ang distansya, make that ang direksyon. Alam na natin ang distance na 6 or kung mag-adjustment tayo niyan ay nasa 5 and 7. Okay, puntahan natin ang ano pa ba ang tinuturo dito yung sabi ng mga karakter. Ito na karakter dito, modified kanji ito. Okay, nakaganyan yan. Pero dinagdagan na nila dito. Sinerch ko ito sa internet, walang ganyan na karakter. Okay, at ang malapit lang na kahulugan nito ay ang meaning niya ay king or hari. Ano bang meron sa king or hari, mga katiyats? Ang meron sa king ay kayamanan, of course. Siya ang nag-control. So, king means emperor. Sa katumbas sa Japan, wala namang hari doon, kundi emperor. Okay, so it can be an emperor treasure na nandyan sa site. Given ito. Sabi, merong tunnel, king, tunnel of the king, tunnel of the emperor. Okay, at ito dito, modified na naman ito ng kaliwa. Okay, ang kaliwa, hidari sa Japanese words, ay ito'y binago na medyo modified na hidari. Pero tinignan ko na rin yan, pinakamalapit na yan, na hidari talaga ang malapit na karakter diyan. So, ibig sabihin, ang treasure ay nasa left, hidari. Kaya niloko tayo ng araw na ito, mga katiyats. Pero sabi ko naman sa inyo, kapag ganyan na araw, yan ay kin or gold. Or yan ay kung itayo natin ay nagaganyan yan. Missing lang yung kanyang ito.
Ayan, missing yan. Kaya hindi natin ma-identify na siya ay gold. At magkakahalaga agad tayo na arrow. Okay, sundan natin yung arrow. Mamaya na yan kapag wala tayong nakuha sa left. Sa Hidari. Ngayon, sabi niya Hidari 6 meters or 6 yards or 6 hakbang. Okay, 6 yards or 6 kahakbang. Okay, wala kasing nakalagay dyan kung meters ba yan o yards. Ang karamihan na measurement nila ay yards, meters, at hakbang. Okay, iba rin yung spokes. Medyo mahaba-haba yung kunti sa tatlo. Okay, pero hindi naman spoke sign ang binigay dyan. So, nasa meters, yards, or hakbang lang yan. Going to left kaagad tayo. Bakit? Kasi nandito ang mata. Tingnan nyo ang mata. Itong isa maliit. Itong isa ay malaki at mahaba. Yan, nakapoint siya. Andiyan kasi ang sikreto ng mata. Nakapoint pa rin siya sa left or Hidari. At meron siyang isa pang guhit dito. Nagsuporta na mas mabigat ito na parte kaysa kanan. Kasi sa kanan ay meron lamang eyebrow, wala siyang guhit. Dito merong eyebrow, pero meron siyang guhit. Kaya mas mabigat ito na mata. Kaya ito na ating sundan papuntang west or left or Hidari. Okay, ang distansya niyan ay given na. That is 6 yards, 6 meters or 6 kahakbang. Okay, kaya ang gawin dyan ay unahin muna natin ang 6. Tapos dagdagan natin ng adjustment. 5, 6 sa gitna, and then 7 sa unahan kunti. So isang hukay lang yan na paganyan. Sundan nyo lang ang point ng mata. Okay, kasi pwedeng harapan kasi ito. Pwedeng dito ito pupunta. At pwedeng kaliwa. Kaya, ito ang ating number 1 na pag-decode. Malaki ang porsyento na nandyan. Ngayon, naka-frontal eyes kasi yan. Nakaharap siya sa atin. Nakatingin siya sa atin. Kaya, pwedeng nasa front. Kung wala dito sa una natin, sa number 1, ay nasa front ito. At ganun pa rin ang ating bilang ng distansya 5, 6, and 7. Pag ganyan yan, ayan. Ito lang tayo, 5, 6, and 7 meters or yards. Okay, pero mas malaki talaga dito. Kasi yung nakaharap tayo, saan ba yung left? Diba yung left ay nasa west. Kaya mas malaki na nandito ang tsansa. Ngayon, kung wala sa dalawa, wala dito sa harap, wala sa una, ang pangatlo na paghanap dyan, huwag agad kayo ma-discourage mga katiyats kung wala sa dalawang hukay. Kasi hindi yan makukuha sa tatlong hukay lamang. Kasi minsan ang ating hukay ay maliit at nasa gilid lang pala yung yung box. Example, ganito ang hukay natin, lupa itong sa ibabaw. Example, ang item ay nandito lang. Tapos tayo ay maliit kasi ang ating hukay, kaya dumiritso tayo sa baba. At hindi natin ito natamaan. Ngunit yan ay 1 meter na lang. Sana kung nilakihan itong butas, ganyan, matamaan na ito. Kaya wag magtipid sa laki ng butas. Importante malaki ang butas. Mga 2 meters, okay na yan. 2 meters ang lawak, circumference ng inyong hukay kung pabilog. Kung square naman, 2 by 2 meters. Okay, ngayon ay kunin na natin ang, kung wala sa dalawa, ay sundan natin ang arrow. Okay. Dalawang pagkuha ng distansya ay given na. Yung 6 meters. Okay. So, sundan natin ang 6 meters. Walang mawala sa atin. Punta tayo dito. 6. Stop tayo sa 6. And then hukay kagad tayo.
2 meters ang lawak ng butas. Ngayon, sabihin natin wala. Okay, kung wala dyan, ang sikreto ay nasa haba ng arrow. Okay, medyo mahaba-haba kasi siya. Pwede dyan tayo kukuha. Atin yan kunin ng haba by inches. Sa tingin ko ay nasa ano ito, malaki kasi ito na bato, so it can be na 18 inches ito. Okay, mahaba yan sa 10 inches, kaya 18 sa tingin ko or 15. Kaya punta tayo sa 18. Yan lang ay kung ano ang lalabas sa pag-measure nyo by inch. Yun ang kunin nyo na distance. Kaya dito yan sa unahan ng 6. Okay, at kung wala pa rin sa 18, 2 meters deep. Test dig. Ang test dig ay palaging 2 meters yan. Kahit wala pa kayong makita na maganda sa 1 meter, hukayin nyo pa rin kasi magaling ang hapon mag-backfill ng lupa. Tinitingnan yan kung meron na naisama ng mga dahon. Kinukuha nila yung mga dahon saka yung mga bagay na galing sa ibabaw para hindi mahalata ang lupa. Paghuhukayin natin, akala natin na ang lupa ay natural lamang. Ngunit yun pala ay backfill na kinuha nila yung mga dahon, mga twigs, mga sanga para hindi natin mahalata na backfill ang lupa. At ini-stamp nila yan, pinapatigas. Ganyan ka-clever ang mga yan. Ngayon kung wala pa rin, ito na ang pinaka-last mga ka-TH. Kung wala sa 6 at 18 meters papunta ng kanan or east, ang gawin ay bumalik tayo sa malapit sa kanya sa distansya lamang na 4 meters. Ang ganyan kasi na arrow na walang tail, wala siyang buntot na arrow, karamihan yan ay 4 meters ang distance. Kapag maiksi lang, ito kasi mahaba to, kaya estimate natin ay malayo-layo. Okay, wala tayong magawa. Kung wala sa 3 ay nandito siya sa 4. Okay, yan ay 4 meters lamang galing sa bato. Galing mismo sa gilid ng bato ang pagsukat papunta sa kanan. Okay, ang maganda sa itong treasure hunting using analysis, thrilling kasi siya kasi hindi natin alam kung merong metal ang lupa. Hindi katulad ng may detector ka o scanner ay ma-detect mo kung merong mineral underground or merong metal underground. Kaya kung ganyan na mag-detect na metal, ibig sabihin malaki ang tsansa na nandyan ang box na sabihin natin ammunition box, or malaki ang tsansa na yun ay gold ang na-detect nyo na klaseng metal. Kaya mas maganda na rin ang merong kagamitan. 50-50 kasi yan, 50 by decoding, 50 by gadget. Kaya kung gusto nyong bumili ng mga gadget, doon sa suki natin sa Bourbon Electronica, pinakamalaking dealer yan sa buong Pilipinas. Kung anong gusto nyo na made in Germany na mga scanners, pwede nyo i-order doon sa kanila at i-order nila yan sa labas. Medyo mahal nga lang kasi negosyo. Meron silang patong, meron silang binabayaran sa custom. Kung tayo ang bibilin yan, mamroblema pa ang mag-shipment galing sa labas. Kasi malaki ang babayaran sa custom. Sila kasi ay suki na nila yung custom. Kaya hindi na sila mahirapan sa kuha niyan galing sa labas. Okay, tawagan nyo lang sa 0975 66 75 030. Yan ang Bourbon Electronica. Bourbon yan. Hanapin nyo lang sila John at Roniel. Bourbon Electronica. Yan ay sa Cavite. Pwedeng door to door ang delivery ng mga yan.
Okay, tawag lang kayo, mag-inquire kayo kung magkano. Merong mabibili doon na 15,000 pesos na magandang detector, makapag-detect ng 3 meters deep, 15,000 lamang. Pataas na yan. Hanggang mga 70,000 magagandang metal detector yan. Ang scanner ay mag-umpisa yan sa 200,000 hanggang 1 million. Okay, kaya kung wala pang budget, doon muna sa 15,000 or 30,000, 25,000, 40,000 na metal detector. Kasi maka-detect naman yan ng mga giveaway. Okay mga katiyats. So, ulitin natin sa malinis na itong picture. Kuha tayo ng malinis na picture. Ito. Okay, so ang una natin na ginawa kanina ay pumunta tayo dito sa kaliwa. Okay, ang kaliwa ay unang pinakamalaking porsyento dito. West, papunta sa kaliwa kasi nandito ang mata na mas malaki, may guhit pa siya. Tama nga, ito ay B plus isang guhit, yan ay 6. So sakto pala ito. So 6 meters, ayan. Going hither or left. So ito, binilugan ko na. Ito yung una natin. Ayun, ang pangalawa ay sa front. Ganon din, 6 meters. At merong adjustment yan. 5, 6, 7. Okay, at ang pangatlo natin ay sinundan natin ang haba ng arrow. So dalawang distansya dito, ang haba ng arrow. Kung yan ay 18 or 15 inches, 15 meters. At ito ang 6. At kung wala sa dalawa ay pumunta tayo sa pinakamalapit na value ng arrow na walang buntot, 4 meters. Okay, so yan lang mga katiyats. Ang sign ng mata na ito ay nakatingin yan sa treasure. Kaya lang hindi pantay ang mata, ibig sabihin kaliwa. At kung nagkamali lang ang nag-carve niyan, na mas malaki ang carve niya sa kaliwa, yun pala ang totoong kahulugan ay dito talaga sa front, kung saan nakatingin ang mata. At 6 siya kasi nandito ang ruko or 6. Ayan. So, napakagaling na marka ito, napaka-legit. Kung meron kayong pera dyan, ipabakho nyo ang palibot nyan. Umpisa sa 4 meters galing sa bato hanggang sa 9 meters. O kung wala, aabot tayo sa 18. Ikutin yan, left and right ang hukay dyan. Kung meron kayong bakho, mas madali. Kung manumano kasi ay minsan tinatamad ang naghukay. Imbis na malapit na, tinatamad, ayaw nang maniwala sa decoding kasi marami na raw ang hukay. Yan palagi ang reklamo ng mga abantero. Bakit maraming hukay? Ang sagot dyan, hindi tayo Superman na merong x-ray ang mata. Kahit nga scanner, magkamali pa rin. Hindi 100% na may scanner kayo ay magtuturo ang scanner ng eksakto. Minsan ang scanner ay na ano rin itong kung sa ano pa yan, nabudol-budol din ng minerals. Meron kasing nilalagay sila dyan sa mga treasure site ng mga mineralized magnetized rocks or metallic rocks. Yan ang sinasabing na-decoy. Na-decoy tayo. Mga decoy ang tawag dyan. Kaya kahit scanners, detector ay tutunog at magtuturo na merong treasure, merong gold. Yun pala ay highly metallic rocks, highly magnetic rocks, mineralized rocks ang kanilang ibinaon sa mga gilid ng mga marker para malilito ang merong detector. Okay, so kayo magpaalam ng mga kati at sana surtihin kayo diyan sa inyong treasure site. Paalam na, and I'll see you on my next video.
Ciao for now.